Magandang hapon sarang iyang mga kasarang ko. Dahil wala tayong magawa sa oras na ito, ito pa ay mga alas 2 ng hapon. Bantay bata ulit tayo ngayon dahil ang nanay niya ay may pinuntahan sandali. Meron lang po akong gustong ipaabot o i-share bilang isang simpleng mamayan na nakatira at simpleng batang paslit na nangangarap noon na magkaroon ng yung kung ano ang wala sa amin. Ito po'y bilang isang para ma-motivate naman ang bawat isa sa atin kung ang tinatawag na paano ba ang mangarap. Hindi naman masama ang mangarap. Lahat naman tayo may mga pangarap sa buhay. Gusto natin mangarap para sa atin nung maliit pa tayo, pasliit pa tayo, simula maliit pa tayo hanggang sa paglaki natin, hanggang tayo ay mag-high school, mag-college, hanggang magkapamilya. Nangarap tayo na para sa kinabukasan natin, kinabukasan ng ating pamilya, kinabukasan ng ating mga anak. So ito po yung ma-share ko lang bilang pasasalamat sa kung ano ang meron kami ngayong mag-asawa, based sa mga experience ko nung ako ay paslit pa lamang. Nagsimula ito noong grade 1. Ang buhay namin sa probinsya ay napakahirap talaga kasi ang tatay ko isang religious preacher ng Islam, nanay ko naman ay housekeeper. Kami po ay mga farmers lamang ang kabuhayan namin. Bilang isang ordinaryong batang paslit na nangangarap, nung natatandaan ko pa nung nasa grade 1 ako, nilalakad namin mula sa bukid papuntang barangay. It's about 45 minutes to 1 hour ang lakarin. 7 o 9 na sapa, ilog ang lalakbayin para maabot lamang ang barangay, at doon kami nag-aaral ng elementarya. Mula sa grade 1, halos buong taon, ako'y naglakad ng walang tsinelas. Hindi ko naman ito masisi sa magulang ko dahil ang magulang ko is wala pa rin. Dahil wala pa naman din ganyan panahon noon na basta mahirap talaga ang buhay. So nangarap talaga ko na kapag ako ay makapagtapos, sana itong walang tsinelas na ito ay magkakaroon ng maraming tsinelas. So sinwerte naman tayo, yung tsinelas sa panahon na yung grade 1 na wala akong tsinelas, nag-aaral na walang sapatos. Nung nagkaroon kami ng konting kabuhayan ng aking may bahay, ay napalitan naman ng Converse, sa awa ng Diyos, napalitan ng Lacoste. Nagkakaroon tayo ng kahit konti, merong presyo naman ang ating sapatos. Dahil ginamotivate ko sa sarili ko na mangarap talaga ako, magporsige talaga ako, mag-aral. Dahil alam ko ito ang solusyon na maihahon ko ang sarili ko, ang pamilya ko sa kahirapan. Nagkaroon ng pagkakataon sa mga time na yon dahil sa hirap talaga ng buhay. Matandaan ko nung ako ay nasa grade 2, yung short pant ko hiniram pa ng nanay ko noon. Uniform ko blue, kulay blue, may inabutan ng butas sa puwit. Mula grade 1 kasi yun hanggang grade 2, may butas sa puwitan. Dahil sa bata, hindi kagaya ng mga bata ngayon na mahiyain. Ang bata noon is okay lang mag-aral na walang tsinelas. Yung pantalon, yung short pant pa naman, may butas sa puwitan banda. So halos buong taon talaga yan na isinuot ko ang short pant ko. So pinangarap ko na sana pagdating ng panahon, ayaw kong maulit ito. Sana magkaroon ako ng maraming pantalon. Sa awa naman ni Allah ay nakabili tayo ng hindi naman sa pamangmayabang, pero ito dahil sa pursigido tayo na mangarap, mamotivate natin ang ating sarili. So nakabili po ako ng maraming pantalon tulad ng Lee, sa Levi's 501,
yung mga damit, nakabili din tayo kahit papaano. Dahil nilagay ko sa isip ko na sana pagdating ng panahon, itong paghihirap na ito na sana ay masuklian naman ng konting kaginhawaan. Sa awa ng Diyos ay nagkaroon po tayo, nakabili po tayo ng maraming pantalon, maraming damit. Dahil ginamotivate ko ang sarili ko, nangarap talaga ako na pagdating ng araw, ayaw ko ng ganitong buhay. Iporsige ko talaga, tapusin ko ang pag-aaral ko. Minimotivate ko talaga ang sarili ko na kaya ko to. Hindi ako bibitaw. Sa mga pagkakataong yun ay nagsimula dyan ang buhay namin, magkakapatid. Dahil sa paslit lamang nangangarap na magkaroon. Unang-unang natatandaan ko ang pangarap ko noon kasi alam mo naman mga bata, mahilig talaga na kung ano ang magkita sa mga kaibigan, sa mga kaklase, kasi yung mga kaibigan ko, kaklase ko, halos may mga kaya man din ang buhay ng kanilang pamilya. So kabili sila ng bicycle, bike, BMX pa ang bike, time na yun. Magkano lang yun, 150 to 300 to 350, ganyan pa ang presyo. Pero wala. Pinangarap ko talaga yan na makagraduate ako ng grade 6. Sana man lang may magregalo sa akin o sana man lang makabili ako. So dahil sa kawalan talaga, kinimkim ko sa aking isip, sa aking puso't isipan na sana time will come, hindi lang bicycle ang mabili ko, sana kahit ordinaryong motor man lang ay makabili ako. Sa awa ng Allah, sa awa ng Diyos, nakabili po ako ng XRM. Maraming motor pong dumaan sa kamay ko. XRM, meron pa yung motocross noon na sports, may XRM na puti noon, tsaka may motor ako na Pinoy. Ngayon meron naman tayong motor na Yamaha YTX, tsaka sa kasalukuyan meron po akong XRM na itim. So yan po ang ginamotivate ko talaga sarili ko na kung ano ang wala ako noon, sana magkaroon ako ngayon. Sana kayo din mga bata kagaya ko noon, yung mga bata na nangangarap din ngayon, na huwag niyong gawing hadlang sa inyong pag-aaral sa pagpursige ang kahirapan sa buhay. Dahil sabi pa nila, ang kahirapan ay hindi obstacle para matupad mo ang iyong pangarap sa buhay. Pursige ka lang, mangarap ka lang. Alam kong kaya mo yan. Kagaya ko, kinayanan ko din. Hanggang sa sunod po ng pagkakataon, i-share ko yung buhay ko nung ako ay nasa elementarya at ipapatuloy ko ang mga kabuhayan na yan para naman kahit papaano kung ano ang dinanas ko sa mga dinanas din ninyo ngayon na kakuhaan ninyo ng aral kung papaano, kung ano ang ginawa ko para umangat sa buhay bilang isang simpleng paslit nangangarap noon. So hanggang sa susunod po, sana paki-subscribe ang YouTube channel namin na Sarang Iyang para masubaybayan nyo at mamotivate din kayo dahil marami pa po akong ikwento na baka makarelate kayo sa kasalukuyan na ginagawa ninyo, sa kasalukuyan na dinadanas ninyo, at makuhaan ninyo ng guidelines kung ano ang mga techniques, ano ang informasyon, kung ano ang tinatawag na life cycle. Kasi ang sitwasyon natin ngayon is technique lang yan kung paano ka mabuhay dito sa mundo. Wag mong ipilit yung hindi mo kaya. Technique lang yan. Wag kang magtrabaho o mangarap na kagaya ng trabaho ng kalabaw. Ang kalabaw natin ay isang hero yan. Kasi malakas ang kalabaw natin dahil yan ang national natin, ang kalabaw. Pero sa umaga, madaling araw pa magtrabaho na. Pagkahapon, saan mapunta? Doon sa utikan. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo dapat may mapuntahan, may mapatunguhan.
Huwag kang trabaho na walang mapatunguhan. Kailangan pag-isipan mo, pag-aralan mo ng buti kung ano ang buhay natin ngayon. So maraming salamat po pag-isbaybayan. Meron pa po tayong another na video na i-upload. Sa ngayon, kailangan ko muna patulugin itong si Sarang dahil gusto na ata matulog. Kanina pa ito iyak ng iyak. Wala kasi ang nanay niya, may pinuntahan. Bantay bata naman tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Paki-subscribe and like at saka share sa YouTube channel ng Sarang Iyang Vlog. Maraming salamat. Thank you po.